Gaza is piled with rubble, piled with bodies, and piled with examples of what may be serious violations of international law. Mariing kinondena ni UN Secretary General Antonio Guterres ang tinawag niyang endless catalog of horrors na nararanasan ngayon sa Gaza. Halos 2 taon na mula nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Hamas at Israel matapos ang pag-atake ng Hamas noong 2023. Sa pinakahuling datos ng Gaza Health Ministry, higit 62,900 na ang nasawi kung saan karamihan dito ay mga sibilyan. Sa kabilang banda, patuloy ang opensiba ng Israel at inihahanda na umano ang mas malawak na operasyon sa Gaza City. Ayon sa Israeli military, layunin nito ang pagdurog sa Hamas, ngunit binabalaan ng UN na milyon-milyong sibilyan ang nalalagay sa panganib. Hostages taken by Hamas and other groups must be released, and the atrocious treatment they have been forced to endure must stop. Civilians must be protected. Kasabay nito, muling nanawagan si Guterres na agarang palayain ang mga bilanggo ng Hamas at itigil ang paglabag sa karapatang pantao. Iginiit ng UN chief na bilang occupying power, may malinaw na obligasyon ang Israel. Kabilang dito ang pagtiyak sa pagpapasok ng pagkain, tubig, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan kasama na ang malawakang humanitarian access. Samantala, lumalala ang tensyon matapos ang panukala ng ilang Israeli official na annexation o pag-angkin sa ilang teritoryo ng Gaza. The deaths and destruction in Gaza are without parallel in recent times. Famine is no longer a looming possibility. It's a present-day catastrophe. These are the facts on the ground. And they are the result of deliberate decisions that defy basic humanity. Nagbabala pa ang UN chief na hindi nabanta kundi kasalukuyang realidad ang matinding tagutom sa Gaza. Batay sa World Food Program, aabot sa 1 milyon ang nasa bingit ng pagkagutom kasabay ng kawalan ng sistema sa pagbibigay ng pagkain, tubig at serbisyong medikal. Kamakailan, sinabi ni WFP Chief Cindy McCain na nasa breaking point na ang Gaza matapos niyang masaksihan ang hirap ng mga pamilyang namamatay sa gutom. Dagdag pa rito, naiulat din ng mga sibilyang nasusugatan at nasasawi habang pumipila para sa ayuda. Nagpapatuloy din ang paglikas ng mga sibilyan sa gitna ng walang tigil na sagupaan sa pagitan ng dalawang grupo. Sa kabila ng panawagan ng United Nations para sa permanenteng tigil putukan, wala pang malinaw na indikasyon mula sa Israel o Hamas na magtatapos ang halos 2 taong kaguluhan. Matatanda ang pumayag na ang Hamas sa 60-day ceasefire deal na inirekomenda ng Egypt kasabay ng pagpapalaya ng ilang bihag. Subalit ayon sa Israel, nais nilang palayain ng Hamas ang lahat ng hostage at hindi ang ilan lamang dito. Mavian Dog, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.